Naisip mo na ba kung bakit minsan nagigising ka ng napakaaga? Ano ang ibig sabihin ng paggising sa ganap na ika-3, ika-4 o ika-5 ng umaga? Coincidence lang ba ito? O may mas malalim na kahulugan sa mga paggising na ito sa kalagitnaan ng gabi? Sa video na ito, tatalakayin natin ang spiritual na kahulugan ng mga pattern ng pagtulog at kung paano ito maaaring maging paraan ng pagtanggap ng mga mensahe mula sa Diyos. Simulan na natin. Binabanggit ng Biblia ang mga pattern ng pagtulog at kung paano ito maaaring gamitin ng Diyos para makipag-usap sa atin. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Sa aklat ng Genesis, partikular sa Kabanata 28, mga talata 10 hanggang 22, makikita natin ang kwento ni Jacob, anak ni Isaac, na nagkaroon ng isang makahulang panaginip habang nagpapahinga sa ilalim ng bukas na kalangitan. Sa kanyang panaginip, nakita ni Jacob ang isang hagdang nag-uugnay sa langit at lupa kung saan ang mga anghel ay umaakyat at bumababa rito. Nakita rin niya ang Panginoon na nangakong ibibigay sa kanya ang lupang kinahihigaan niya at mga lahing kasing dami ng alabok ng lupa. Pagkagising niya, kinilala ni Jacob na siya ay nasa isang banal na lugar at pinangalanan ito ng Bethel na nangangahulugang bahay ng Diyos. Gumawa rin siya ng pangako ng katapatan sa Panginoon at nangakong magbigay ng ika-10 ng lahat ng kanyang pag-aari. Ang kwento ni Jacob at ang kanyang pangitain sa panaginip ay mahalaga sa Kristyanismo sa maraming kadahilanan. Una, ipinapakita nito kung paano nagpapakilala ang Diyos sa kanyang mga tapat na tagasunod sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip na nagpapahayag ng kanyang kalooban at mga pangako. Sa kwento, ang panaginip ni Jacob ay sumisimbolo sa koneksyon sa pagitan ng langit at lupa sa pamamagitan ng hagdan na may mga anghel na kumakatawan sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga tao at nagdadala ng mga biyaya at proteksyon mula sa Diyos. Itinuturo sa atin ng kwento ni Jacob ang kahalagahan ng pagkilala sa presensya ng Diyos kahit sa mga karaniwang lugar. Kahit natutulog siya sa labas, natuklasan ni Jacob pagkagising niya na siya ay nasa isang banal na lugar. Paalala ito na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hinihikayat tayo na manatiling bukas sa kanyang presensya at gabay sa ating araw-araw na buhay. Ang pagtawag ni Jacob sa lugar na Bethel na nangangahulugang bahay ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pagkilala sa kabanalan ng lugar at ng kanyang hangaring sambahin ang Diyos doon. Ang kanyang pangako ng katapatan at ang kanyang handog na ika-10 ng kanyang mga pag-aari ay sumasalamin sa kanyang pangako at kahandaang sundin ang utos ng Diyos. Tungkol naman sa maagang paggising, ipinapakita ng karanasan ni Jacob ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga mensahe ng Diyos. Kahit sa pagtulog, kung paanong nagkaroon si Jacob ng malalim na karanasan sa Diyos habang nagpapahinga, maaari rin tayong makaranas ng mga pahayag at makipag-ugnayan sa Espiritu sa gabi. Maaring inaanyayahan tayo ng Diyos na manalangin, magnilay o mag-isip sa mga tahimik na oras na iyon, kaya mahalaga na manatiling bukas at handang marinig ang kanyang tinig. Ang makahulang panaginip ni Jacob ay nagtuturo sa atin tungkol sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kanyang presensya sa lahat ng dako, ang kahalagahan ng pagsunod at pagtatalaga sa Kanya, at ang pangangailangan ng pakikinig sa Kanyang tawag kahit sa ating mga oras ng pagpapahinga. Paalala ito na maaring magpakita ang Diyos anumang oras at lugar. Hinihikayat tayo na palaging maging handa at bukas sa kanyang gabay sa ating buhay. Sa kabilang banda sa aklat ng Exodo, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 15, makikita natin ang kwento ni Moises, ang magiging tagapagpalaya ng Israel na nakaranas ng isang pambihirang pangitain habang nag-aalaga ng kawan ng kanyang biyenang lalaki sa disyerto.
Nakita niya ang isang mababang punong kahoy na nasusunog ngunit hindi natutupok ng apoy. Dahil sa kanyang pagkagiliw sa kakaibang pangyayaring ito, lumapit siya at narinig ang tinig ng Diyos na tinawag siya sa kanyang pangalan at iniutos na hubarin ang kanyang mga sandalyas sapagkat ang lupang kinatatayuan niya ay banal. Sa sandaling iyon, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang "Ako nga," at ibinigay kay Moises ang misyon na iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang kwento ni Moises at ang nagliliyab na punong kahoy ay isang pundasyon sa Kristyanismo na nagbibigay ng malalalim na aral tungkol sa pakikipag-usap ng Diyos sa tao at binibigyang diin ang kahalagahan ng mga banal na misyon para sa mga tapat. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung paano nagpapakita ang Diyos sa mga supernatural na paraan sa ganap na hindi inaasahang sandali kahit sa mga tigang na lugar tulad ng disyerto. Ang nag-aapoy na punong kahoy na hindi natutupok ay sumisimbolo sa banal na kapangyarihan at sa nagpapabanal na presensya ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-uusap ni na Moises at Diyos sa tagpong ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagpapakumbaba at paggalang sa presensya ng banal. Ang utos ng Diyos kay Moises na hubarin ang kanyang sandalyas bilang pagkilala sa kabanalan ng lupang tinatapakan niya ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasakop at respeto kapag lumalapit sa Diyos. Itinuturo nito sa atin ang kahalagahan ng pagkilala at paggalang sa kabanalan ng presensya ng Diyos at ang paglapit sa Kanya na may pusong mapagpakumbaba at puno ng paggalang. Ang pagpapahayag ng pangalan ng Diyos bilang "Ako nga" ay may malaking kahulugan sapagkat ito'y sumasalamin sa kawalang hanggan, omnipresensya at tunay na likas ng Diyos. Ang pangalang ito ay hindi lamang nagsasaad ng walang hanggang pag-iral ng Diyos, kundi pati na rin ang kanyang pagiging tapat at ang kanyang likas bilang pinakamataas na nilalang na walang simula o wakas. Sa pagbibigay kay Moises ng misyon na palayain ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang bayan at pinapatibay ang kanyang kakayahang tuparin ang kanyang mga pangako. Tulad ng karanasan ni Moises ng banal na pakikipagtagpo sa disyerto, maaari rin tayong tumanggap ng tawag mula sa Diyos anumang oras at saan man, kahit sa kalagitnaan ng gabi. Isang halimbawa nito ay makikita sa Aklat ng Daniel, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 49. Kung saan mababasa ang kwento ni Daniel, isang propeta na may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip. Si Haring Nebukadnesar ng Babylonia ay nagkaroon ng isang panaginip na lubhang bumagabag sa kanya, ngunit hindi niya maalala ang nilalaman nito. Sa gitna ng banta ng kamatayan, wala ni isa sa kanyang mga matatalinong tao ang makapagbigay linaw sa panaginip maliban kay Daniel na humiling ng oras upang manalangin at humingi ng pahayag mula sa Diyos. Ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip at ang kahulugan nito na naglalaman ng isang estatwa na gawa sa iba't ibang metal na sumisimbolo sa mga kahariang maghahari sa mundo hanggang sa pagdating ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Nang ibinahagi ni Daniel ang kaalamang ito sa hari, namangha si Nebukadnesar at kinilala na ang Diyos ni Daniel ang tunay na Diyos. Ang panaginip ni Nebukadnesar ay nag-aalok ng ilang mga aral na mahalaga sa buhay Kristiyano. Una, ipinapakita nito na tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng hinaharap at siya ang pumipili na ipahayag ito sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Si Daniel ay nakapagbigay linaw sa panaginip ng hari hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling talino o kakayahan, kundi dahil ipinahayag ito sa kanya ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita, at ang palaging paghahanap ng kanyang gabay at pahayag sa ating buhay.
Bukod dito, ang panaginip ay nagsilbing paraan para ipahayag ng Diyos ang kanyang banal na plano at layunin para sa takbo ng kasaysayan sa hari. Sa parehong paraan, maaaring gumamit ang Diyos ng mga panaginip, pangitain, inspirasyon at iba pang pamamaraan upang makipag-usap sa atin na inihahayag ang kanyang kalooban at nagbibigay sa atin ng gabay. Kaya't mahalagang manatiling mapanuri at bukas sa kanyang tinig at iwasan ng pagpapabaya o pagwawalang bahala sa mga mensaheng ipinapadala niya sa atin. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang mga panaginip at pangitain ay mga kasangkapang ginagamit ng Diyos upang ihayag ang kanyang kalooban, magbigay ng babala sa mga panganib, mag-alok ng kaaliwan, magbigay ng lakas ng loob, magpropesya at maglingkod para sa iba pang mga layunin. Ang kahandaang makinig at ang pagiging sensitibo sa pagpapakahulugan sa mga pahayag na ito ay maaaring magpayaman sa ating espiritual na karanasan at gabayan tayo sa landas na inilaan ng Diyos para sa atin. Mahalagang maunawaan na ang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay isang pangkaraniwang karanasan at nangyayari sa maraming tao sa buong mundo. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na 42% ng mga matatanda ay nakakaranas ng kahit isang paggising sa gabi habang 29% ang nagigising ng maraming beses sa loob ng gabi. Ang mga dahilan sa likod ng mga paggising na ito ay nag-iiba-iba at kasama ang mga salik tulad ng stress, ingay sa paligid, pagbabago ng temperatura, pisikal na sakit, problema sa reflux o sleep apnea, bukod sa iba pa. Gayunpaman, may pananaw na lumalampas sa pisikal at psikolohikal na nag-uugnay sa mga paggising na ito sa mga espiritual na aspeto. Maaaring tanungin mo, ano ang tunay na kahulugan ng paggising sa tiyak na mga oras ng gabi? Mayroon bang nakatagong mensahe na kailangan nating bigyang kahulugan? Ang ilang mga tradisyon ay nagsasabi na ang bawat oras ng gabi ay konektado sa ating emosyonal, mental at espiritual na kalusugan at may natatanging kahulugan. Ngayon, bigyang pansin ito sapagkat ito ang pangunahing bahagi ng video. Ipapaliwanag ko ang kahulugan ng paggising sa iba't ibang oras mula 9 p.m. hanggang 5 a.m. at kung paano mo magagamit ang mga sandaling ito upang mapayaman ang iyong buhay. Kung nagigising ka sa pagitan ng 9 at 10 p.m., malamang na ikaw ay nabibigatan sa mga alalahanin o may hinaharap na hindi malutas na tunggalian. Maaaring nakararanas ka ng mga damdamin ng pagkakasala, pagkabalisa o pagkabigo kaugnay sa mga sitwasyong nakaaapekto sa iyo. Sa mga ganitong pagkakataon, pinakamabuting maghanap ng kapayapaan, huminga ng malalim, at bitawan ang mga pasaning iyon. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at nag-aalok ng kanyang pag-ibig. Sa mga ganitong sandali, makakakita ka ng kaaliwan sa mga salita ng awit 55:22. Ihagis mo ang iyong pasanin sa Panginoon at ikaw ay aalalayan niya. Hindi niya pababayaang matitinag ang matuwid. Ang paggising sa pagitan ng 10 at 11 p.m. ay maaaring nangangahulugang ikaw ay dumadaan sa isang yugto ng panloob na paghilom. Maaaring kamakailan kang nakaranas ng malaking pagkawala, trauma o malalim na sugat sa damdamin. Sa mga panahong ito, mahalaga ang magpatawad sa sarili at sa mga nasa paligid mo at tanggapin ang mga pangyayari ayon sa kung ano ang mga ito. Tandaan, ang Diyos ay nasa iyong tabi upang pagalingin at ibalik ka. Upang makahanap ng kaaliwan at lakas, maaari mong bigkasin ang awit 101p7 na nagsasabing, pinagagaling niya ang mga may pusong wasak at tinalian ang kanilang mga sugat. Kung nagigising ka sa pagitan ng 11 p.m. at hating gabi, maaaring nangangahulugan ito na ikaw ay naghahanap ng layunin ng iyong buhay. Kung nakakaramdam ka ng pagkalito,
hindi kasiyahan o kawalan sa iyong kalooban, maaaring oras na ito upang magmuni-muni sa iyong mga kasanayan, talento at mga hilig at kung paano ang mga ito magagamit upang maglingkod sa Diyos at sa iba. Tandaan, nilikha ka ng Diyos na may tiyak na layunin at kapalaran. Upang mapalakas ang paghahanap na ito, maaari kang manalangin gamit ang mga salita ng Jeremias 29:11. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magbigay ng kasaganaan at hindi kapahamakan, mga planong magbigay ng pag-asa at kinabukasan. Ang paggising sa pagitan ng hating gabi at 1 a.m. ay maaaring nangangahulugan ng espiritual na paggising kung saan maaari mong maramdaman ang mas malakas na koneksyon sa Diyos, sa iyong kalooban at sa universo. Ito ang tamang oras para sa panalangin, pagmumuni-muni at pakikinig sa nais ipahayag ng Diyos. Samantalahin ang koneksyong ito upang palalimin ang iyong espiritualidad. Makakakita ka ng gabay sa mga salita ng Jeremias 33 na nangangako, dumalangin ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Kung nagigising ka sa pagitan ng 1 at 2 a.m., maaring nakakaranas ka ng panloob na tunggalian. Maaring nakararanas ka ng takot, pagdududa, pagkakasala o sama ng loob na humahadlang sa iyo. Mahalagang harapin ang mga emosyon na ito at pakawalan ang mga nagdudulot ng pinsala. Tandaan, inaalok ng Diyos ang kapatawaran at kalayaan. Para sa ginhawa at suporta sa mga sandaling ito, maaari mong bigkasin ang Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang bersikulong ito ay hindi lamang nag-aanyaya na magtiwala sa Diyos, kundi nangakong magbibigay ng kapahingahan sa mga lumalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya na nagtitiyak ng pahinga para sa ating mga kaluluwa. Ang paggising sa pagitan ng 2 at 3 a.m. ay maaaring nangangahulugang ikaw ay nagtatanggal ng negatibong enerhiya at mga lason mula sa iyong katawan, maaaring dahil sa pagkaing hindi na-digest ng maayos, alkohol o pagkalantad sa mga pollutant. Sa mga ganitong pagkakataon, mainam na uminom ng tubig, huminga ng malalim at pakalmahin ang isip. Tandaan na ang Diyos ay kumikilos upang linisin at baguhin ang ating pagkatao. Upang patibayin ang iyong hangarin para sa kalinisan at kapatawaran, maaari mong bigkasin ang awit 51:7. Hugasan mo ako at ako'y magiging mas maputi pa sa niyebe. Ang bersikulong ito na puno ng simbolismong makata ay nagpapahayag ng masidhing pagnanais na malinis mula sa mga kasalanan, na inihahambing ang pagdadalisay sa kaputian at kalinisan ng niyebe, na binibigyang diin ang pagnanais na maging walang dungis sa espiritual na aspeto. Kung nagigising ka sa pagitan ng 3 at 4 a.m., maaaring senyalis ito na tumatanggap ka ng gabay at suporta mula sa mga anghel. Maaaring may kinakaharap kang dilema, hadlang o mahalagang desisyon na bumabagabag sa iyo at nangangailangan ng espiritual na tulong. Sa mga oras na ito, makabubuting hanapin ang liwanag ng Diyos at ang pakikipag-ugnayan ng kanyang mga anghel. Tandaan na laging naririnig at tumutugon ng Diyos. Maaari kang manalangin sa mga salitang ito mula sa Biblia, Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglumo sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Kung nagigising ka sa pagitan ng 4 at 5 a.m., maaaring senyalis ito na naghahanda ka para sa isang bagong araw at ang mga oportunidad na hatid nito. Maaaring makaramdam ka ng motibasyon, inspirasyon o isang kutob na nagtutulak sa iyong kumilos. Sa mga sandaling ito, nararapat lamang na magpasalamat sa Diyos para sa kaloob ng buhay at simulan
ang pag-aayos ng iyong mga layunin at plano para sa araw. Tandaan, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ang gup na panalangin ay ang awit 133:8. Ipadama mo sa akin sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ako'y sa iyo naglalagak ng tiwala. Ipakita mo sa akin ang daang aking dapat tahakin, sapagkat sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking buhay. Balikan ang bahaging ito ng video kung kailan mo kailangang maunawaan ang espiritual na kahulugan ng paggising sa mga tiyak na oras na ito. Ngayon na nauunawaan natin kung paano maaaring makipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain, ano ang maaari nating gawin upang lubos na mapakinabangan ang mga paggising sa kalagitnaan ng gabi. Narito ang ilang mga espiritual na tip upang matulungan kang maramdaman ang tinig ng Diyos at palalimin ang iyong koneksyon sa Kanya. Kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi, ang unang hakbang ay ang manalangin. Gamitin ang tahimik na sandaling ito upang makipag-usap sa Diyos. Pasalamatan siya para sa Kanyang proteksyon at pag-ibig. Humingi ng kapatawaran para sa iyong mga pagkakamali. Ipanalangin ang iyong mga pangangailangan at ng iba at purihin siya para sa Kanyang mga himala at mga pangako. Ang panalangin ay ang pinaka-epektibo at makapangyarihang paraan upang makipag-ugnayan sa Diyos na laging handang makinig at tumugon. Ayon sa Biblia, sa 1 Thessalonica 2:17, tayo ay dapat manalangin ng walang patid, at sa Filipos 6:1, pinapayuhan tayo na huwag mabahala sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay ipahayag ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Ang ikalawang hakbang ay ang magnilay sa salita ng Diyos kapag nagising ka sa gabi. Ang mga banal na kasulatan ay pinagmumula ng katotohanan, karunungan, kaaliwan, pag-asa, pagtutuwid at gabay na nagbibigay ng espiritual na lakas na kailangan upang palakasin ang ating pananampalataya at pagsunod. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing espada ng Espiritu, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang harapin ang mga kasinungalingan at tukso. Ang Biblia sa Josue 1:8 ay hinihikayat tayong pagnilayan ang salita ng Diyos araw at gabi. At sa awit 119:5 ay pinaalalahanan tayo na ang Kanyang salita ay ilaw sa ating mga paa at tanglaw sa ating landas. Kapag nagising ka sa gitna ng gabi, ang ikatlong hakbang ay maging bukas sa tinig ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, pangitain, damdamin, ideya, emosyon, mga sitwasyon, ibang tao, kalikasan, at marami pang iba na tanging siya lamang ang nakakaalam. Mahalaga na manatiling alerto at handa na pakinggan. Siya, kilalanin ang Kanyang tinig at sundin ang Kanyang mga tagubilin. Tulad ng itinuro sa Juan 10:27, nakikinig ang mga tupa sa tinig ni Jesus, kilala niya sila at sumusunod sila sa Kanya. Narito ang ilang espiritual na tips upang masulit ang mga sandaling paggising sa gabi at magkaroon ng koneksyon sa Diyos. Makakatulong din ang ilang praktikal na gabay para mapabuti ang kalidad ng iyong pahinga at maiwasan ang mga problema sa pagtulog. Heto ang ilang mungkahi. Una, mainam na magkaroon ng regular na schedule ng pagtulog. Sikaping matulog at gumising sa parehong oras araw-araw kahit sa mga weekend upang makatulong na maisaayos ang iyong biological clock at mapadali ang mas maayos na tulog. Pangalawa, iwasan ang mabibigat na pagkain, alak, caffeine at nicotine bago matulog dahil maaari itong makasagabal sa iyong panunaw, presyon ng dugo, tibok ng puso at nervous system na nagpapahirap sa maayos na pagtulog. Pangatlo, maglaan ng komportabling kapaligiran para sa pagtulog. Tiyakin na ang iyong silid ay madilim, tahimik, malamig at komportable. Gumamit ng makapal na kurtina, mga blind, earplugs, ventilador o air conditioning
at pumili ng mga kutsyon, unan at sapin na naayon sa iyong kagustuhan at pangangailangan. Sa huli, limitahan ang paggamit ng mga electronic device bago matulog. Ang asul na liwanag na nagmumula sa mga screen ng mga kagamitang tulad ng telepono, tablet, computer at TV ay maaaring makabawas sa produksyon ng melatonin, ang sleep hormone. At ang nilalamang pinapanood ay maaaring magpasigla sa iyong isipan, emosyon o pag-aalala na nagdudulot ng negatibong epekto sa iyong pahinga. Panglima, mahalagang isama ang pisikal na ehersisyo sa iyong araw-araw na gawain. Ang pag-eehersisyo ay nagpapabuti sa iyong kalusugan, mood, kumpiyansa sa sarili at enerhiya. Habang nire-relax ang iyong mga kalamnan, binabawasan ng stress at nagtataguyod ng mas malalim na pagtulog. Mainam na mag-ehersisyo tuwing umaga o hapon at iwasan ng masiglang aktibidad bago matulog upang maiwasan ang sobrang pagkaaktibo. Ang mga praktikal na tips na ito ay mahalaga para mapanatili ang maayos na pagtulog at maiwasan ang paggising sa gabi. Tandaan, ang pagtulog ay hindi lamang isang pangangailangan. Ito ay pundasyon para sa iyong pisikal, mental at espiritual na kalusugan. Pangangalagaan mo ang iyong pahinga at pahalagahan ang mga sandaling kinakausap ka ng Diyos sa iyong mga panaginip. Sa kabilang banda, maaring nagtataka ka kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagtulog at paggising at kung ano ang matutunan natin mula kay Jesus at iba pang mga tauhan sa Biblia tungkol sa pahinga. Tignan natin ang ilang punto tungkol sa temang ito. Una, dapat nating pahalagahan ang pagtulog bilang isang biyaya mula sa Diyos, isang pagpapala na nagpapahintulot sa atin na magpahinga, magpanibago at maging handa upang harapin ang panibagong araw. Sinabi ng salmista, "Payapa akong mahihiga at matutulog sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nagpapatiyak sa akin ng kaligtasan." Salmo 4:8. Pinapangalagaan tayo ng Diyos habang tayo ay natutulog, iniingatan tayo mula sa kapahamakan. Binanggit din ng salmista, hindi niya hahayaang ang iyong paa ay madulas. Ang nagbabantay sa iyo ay hindi natutulog. Ang nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog o inaantok. Salmo 121:3. Ang Diyos ay laging gising, tinutugunan ang ating mga pangangailangan at panalangin kahit sa kalagitnaan ng gabi. Pangalawa, dapat nating kilalanin na ang paggising bawat araw ay isang pagkakataon upang pasalamatan ng Diyos para sa kanyang kabutihan, awa at katapatan. Bawat pagsikat ng araw ay isang bagong patunay ng kanyang pag-ibig at biyaya. Sinasabi ng propetang si Jeremias, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon tayo ay hindi nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sila ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Mga Panaghoy 3:22-23. Bawat araw ay binibigay ng Diyos bilang isang bagong pagkakataon upang siya ay purihin, paglingkuran at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Ayon sa salmista, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magsaya sa loob nito. Salmo 181:24. Pangatlo, dapat tayong kumuha ng inspirasyon mula kay Jesus at iba pang tauhan sa Biblia na gumigising ng maaga upang manalangin at hanapin ang kalooban ng Diyos. Madalas gumising ng maaga si Jesus upang pumunta sa isang tahimik na lugar upang manalangin. Ayon sa aklat ni Marcos, madaling araw pa, habang madilim pa, bumangon si Jesus, lumabas ng bahay at pumunta sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Marcos 1:31. Nauunawaan ni Jesus ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Ama, ng pakikinig sa kanyang tinig at ng pagtanggap ng kanyang gabay. Ang ibang tauhan sa Biblia tulad nina Abraham, Moises, David at Daniel ay gumigising din ng maaga upang manalangin,
kinikilala ang bukang liwayway bilang angkop na panahon upang makipag-ugnayan sa Diyos at hanapin ang kanyang pagpapala. Sa ikaapat na lugar, mahalaga na sundin ang gabay ng Diyos upang magkaroon ng maayos na tulog at magising ng may kagalakan. Ang ilan sa mga rekomendasyong ito ay ang mga sumusunod. Una, magtiwala sa Diyos at iwaksi ang iyong mga alalahanin. Sinasabi ng kasulatan, ibigay mo sa Panginoon ang iyong pasanin at ikaw ay kanyang aalalayan. Hindi niya hahayaang ang matuwid ay mabuwal. Salmo 55:22. Huwag hayaan ang stress, pagkabalisa, takot o pagsisisi na makagambala sa iyong pahinga. Mahal ka ng Diyos at nais niyang ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at solusyon. Pangalawa, mahalaga ang pagpapatawad at paghahanap ng kapatawaran. Itinuturo ng Biblia, huwag hayaang lumubog ang araw habang galit ka pa. Efeso 4:26. Huwag matulog na may kinikimkim na galit, sama ng loob, puot o hinanakit. Patawarin ang mga nakasakit sa iyo at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Ito ay magbibigay daan upang makatulog ka ng may malinis na isipan at dalisay na puso. Pangatlo, makabubuti ang pag-iwas sa mga sobra at bisyo. Nagbabala ang kasulatan, huwag kang magpakalasing sa alak na nagdudulot ng kaguluhan. Sa halip, magpasakop ka sa espiritu. Efeso 4:18. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak, tabako, pagkain, kape, tsokolate o anumang bagay na maaaring makagambala sa iyong pagtulog. Maging matipid at alagaan ang iyong katawan na siyang templo ng banal na espiritu. Pang-apat, mahalaga ang pagsunod sa natural na siklo ng pagtulog. Sinasabi ng Biblia, may panahon para sa lahat ng bagay at takdang oras para sa bawat gawain sa ilalim ng langit. Ecclesiastes 3:1. Iwasan ang pagpupuyat o paggising ng masyadong maaga. Sundin ang natural na siklo ng liwanag at dilim na nilikha ng Diyos upang maayos ang ating pahinga. Sikapin na matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi at kung maaari, magkaroon ng maikling siesta sa araw. Walang duda, ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa iyo ay ito. Tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na pahinga, malalim na tulog at paggising na puno ng pag-asa. Sinabi ni Jesus, halikayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Inaanyayahan kanyang lumapit sa kanya, ipagkatiwala ang iyong buhay, mga pagkakamali, mga alalahanin, mga pangarap, mga plano, mga layunin, ang lahat ng ikaw ay. Nangangako siya sa iyo ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pag-ibig, kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano ang kailangan mong gawin upang matanggap ang biyayang ito? Manampalataya ka lamang sa Kanya, ipahayag ng bukas ang iyong pananampalataya at tanggapin siya sa iyong puso. Tandaan na ikaw ay anak ng Diyos at aalagaan ka niya, gagabayan ka at pagpapalain. Hinihikayat kitang magbasa ng Biblia, manalangin, maghanap ng komunidad sa simbahan at ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Huwag kalimutan, bawat umaga kapag nagising ka, magpasalamat sa Diyos para sa kanyang walang kondisyong pag-ibig at biyaya. May natatanging plano ang Diyos para sa iyo. Sana ay nakatulong ang video na ito at nagustuhan mo ito. Kung nais mo, maaari mo itong ibahagi sa iba upang sila rin ay makaunawa ng kahulugan ng kanilang paggising at lumakas sa pananampalataya kay Kristo. Sa channel na ito, makakakita ka ng mas marami pang nilalaman upang palalimin ang iyong pananampalataya sa Diyos. Inaanyayahan din kitang mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong karanasan, magtanong o magmungkahi ng mga paksa para sa mga susunod na video. Ikinagagalak kong basahin at tumugon sa iyo.
Maraming salamat sa iyong atensyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang inspiradong nilalaman. Hanggang sa muli at naway pagpalain ka. 4.8 Pinapangalagaan tayo ng Diyos habang tayo ay natutulog, iniingatan tayo mula sa kapahamakan. Binanggit din ng salmista, hindi niya hahayaang ang iyong paa ay madulas. Ang nagbabantay sa iyo ay hindi natutulog. Ang nagbabantay sa Israel ay hindi natutulog o inaantok. Salmo 121:3 Pamatro. Ang Diyos ay laging gising, tinutugunan ang ating mga pangangailangan at panalangin kahit sa kalagitnaan ng gabi. Pangalawa, dapat nating kilalanin na ang paggising bawat araw ay isang pagkakataon upang pasalamatan ng Diyos para sa kanyang kabutihan, awa at katapatan. Bawat pagsikat ng araw ay isang bagong patunay ng kanyang pag-ibig at biyaya. Sinasabi ng propetang si Jeremias, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon tayo ay hindi nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Sila ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Mga Panaghoy 3:22-23. Bawat araw ay binibigay ng Diyos bilang isang bagong pagkakataon upang siya ay purihin, paglingkuran at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Ayon sa salmista, ito ang araw na ginawa ng Panginoon.